Ako si Lorlyn Garcia Velarde at narito ang mga napapanahong balita. Dagdag pasani na naman po sa ating mga motorista. Umarangkada na ang panibagong big-time hike sa presyo ng produktong petrolyo. Tataas ng 1 peso and 20 centavos kada litro ang parehong presyo ng gasolina at diesel. Ito na ang ikapitong magkasunod na linggong taas singil sa presyo ng gasolina habang ikaapat na linggo naman para sa diesel. Samantala, wala pa ring paggalaw sa presyo ng kerosene bunsod ng kasalukuyang ipinatutupad na price freeze sa buong bansa hanggang sa susunod na linggo. Sa ibang balita, magsasampa ng kaso ang Department of Public Works and Highways o DPWH laban sa high-tone construction bunsod ng kabiguan sa pagkukumpuni ng nasirang seawall sa Navotas. Tunghaya ng ulat mula kay Reyabel Medina. Magsasampa ng kaso ang Department of Public Works and Highways o DPWH laban sa High-Tone Construction and Development Corporation dahil sa umano'y hindi pagkukumpuni nito sa nasirang seawall sa Navotas City na nagdudulot ng matinding pagbaha matapos manalasa ang Super Typhoon 1. Batay sa ulat, mahigit 1,000 pamilya ang naapektuhan at lumikas lalo na ang mga residenteng malapit sa coastlines. Ang high-tone construction na ito ay pagmamay-ari ni Christopher Co na kapatid ni former Ako Bicol Party List Representative Zaldico na kasalukuyan ring nasasangkot sa maanomalya sa flood control projects. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, matapos ang isinagawang inspeksyon sa seawall kasama si Navotas Representative Toby Chanco at Mayor John Ray Chanco, hindi lang dahil sa nasirang infrastruktura ang rason kung bakit magsasampa sila ng kaso, kundi ito ay dahil umano sa pagtanggi ng nasabing construction na ayusin ang sira nito. Tatandaang kasama sa mga isiniwalat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang High-Tone Company na isa sa top 15 contractors ng flood control projects. Ani ni Dizon, mahigit 4 na buwan na itong hindi naiibalik sa dati, kaya naman hindi na nila hihintayin pa ang high-tone construction sapagkat ito'y sisimulan ng kumpunihin ng DPWH upang maiwasan ang delay at tuluyan ng mapakinabangan ng publiko. Reyabel Medina, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nagbabala ang Cybercrime Investigation and Coordination Center or CICC sa publiko kontra scammers ngayong panahon ng Kapaskuhan. Bunsod nito, muling inilunsad ng CICC at Scamwatch Pilipinas ang kampanyang 12 Scams of Christmas. Ito ay laban sa mga online fraud nitong Lunes. Ayon sa ahensya, kabilang sa mga modus na dapat bantayan ay ang online shopping scam, fake delivery, loan scam, investment scam, online gambling scam at iba pang mga scams na nakatala. Kami po ang boses ng pagbabago. Ako si Lorlyn Garcia Velarde at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Quiapo Church, hinimok ang mga deboto na manalangin para sa bayan. Panibagong big-time hike sa presyo ng gasolina at diesel, umarangkada na. Paratang ni Senator Amy kay PBBM, inalmahan ng mga opisyal at makabayang grupo. DILG, kakasuhan ng 24 na LGU executives na umalis ng bansa sa gitna ng kalamidad. 200 kabataang atleta sasabak sa 14th ASEAN School Games sa Brunei. At ex-Bangladesh Prime Minister, pinatawan ng death sentence kasunod ng hatol na crime against humanity. Hatas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.